Weekend pa lang, may schedule na ng pagsasara sa ilang kalsada sa Metro Manila kabilang sa EDSA. Paghahanda yan sa Apex Security na pinaplansya ng husto ng Pangulo. Sa NAIA naman, pati crash emergency, may dry run. Saksi, si Van Mayrina. Alas 8:15 ng umaga, nagliyab ang C-Rex 2015 sa runway ng NAIA matapos mag-crash ilang saglit pa lang sa take-off nito. Emergency plan number 1. C-Rex 2015 crash at ASIA. Aircraft on fire. Repeat, aircraft on fire. Proceed to the site immediately. Pero malapelikulang tagpo, crash rescue exercise lamang. Kaya wala namang nasaktan sa kunwari 76 nitong sakay. Gayunman, sineryoso pa rin ang pagresponde. Mabilis man sila, may mga napuna pa rin ng panel of critique. Ang una naming nakita ang nailabas ipatay. Dapat naman priority siguro yung injured. Tumagal pa, nasa initan pa rin yung injured. Hindi na pinasok kagad. Anyway, na-trial naman na-evaluate na nila. Dapat ay pasok na natin doon sa medical test. Pero maayos daw ang dry run ng rescue sa pangkalahatan. Bukod sa obligasyon ng regular na crash rescue exercise para mapanatili ng Pilipinas ang Category 9 accreditation sa International Civil Aviation Organization, paghahanda rin daw ito sa paglapag sa NAIA ng mga aeroplanong sasakyan ng world leaders sa dadalaw sa APEC Summit. Kabilang dyan sina US President Barack Obama at Chinese President Xi Jinping. Nagkansela naman ang pagdalo sina Russian President Vladimir Putin. Dahil sa pagdating ng world leaders, pinakansela na mga commercial flight na sasabay sa kanilang mga aeroplano. Tanong tuloy ng mga apektado, bakit nagbenta pa ng ticket ang airline companies gayong matagal nang nakaschedule ang APEC? Dapat lang talaga kasi logical naman kung prior sa sa APEC, alam na nila yung mga scheduling ng aircraft. So dapat kasi laking perwisyo natin sa lahat. Humingi ng pangunawa ang pamunuan ng Cebu Pacific at SEBGO dahil sinusunod lang daw nila ang utos ng MIAA. Sabi naman ng PAL, kailan lamang daw nila natanggap sa MIAA ang final schedule ng pagsasara ng runway sa iba't ibang oras mula November 16 hanggang 20. We inform them that these changes will be implemented third week of November. We leave it also up to their discretion as to how to go about with their flights. Paghahanda rin sa seguridad ang ikakasang traffic at rerouting simulation ng pagbiyahe ng world leader sa EDSA at Roxas Boulevard sa Sabado. Kaya asahan na raw ang pagbigat ng trapiko ng mga oras mula alas 7 ng umaga. Sa linggo, 30 minuto namang isasara magkabilang lanes ng EDSA mula Shaw hanggang Roxas Boulevard para sa simulation ng pagbiyahe ng world leaders. Pero hindi pa pinal kung anong oras ang pagsasara. Mula Lunes hanggang Biyernes samang sarado ang Roxas Boulevard kung nasaan ang Philippine International Convention Center. Sa mga araw na yan, isasara rin ang ilang bahagi ng EDSA at Ayala Avenue kapag dumadaan ang convoy ng APEC leaders. Ganito rin daw kahit sa ibang bansa na naging host ng APEC. The policy is when the leaders move, then there should be no traffic moving. Maging ang mga bintana sa mga hotel at establishmento sa Roxas Boulevard ipinasara muna bilang bahagi ng seguridad ng mga motorcade. At hanggang ngayon, marami pa raw pinaplansya para sa seguridad sa atasarin ng Pangulo. Marami siyang mga nakita na kailangang baguhin, so pinapatupad natin yon. The President is very concerned about security. Ako si Van Mayrina, ang inyong saksi.